Wala nang pasakali, mga kaibigan. Diretso sa punto. Sa unang araw ng sesyon, pinakita talaga ni Senador Rodante Marcoleta na deserving siya sa mga boto natin. Kung paano magmalaki ng katotohanan laban kay Senador Kiko Pangilinan. Disclaimer lang po ha. Binoto, kinampanya po natin yan si Senador Rodante Marcoleta. Hindi po natin binoto si Kiko Pangilinan at sinabi nga po natin sa ating mga dating estudyante, mga kaibigan, mga kamag-anak na wag iboto ito si Kiko Pangilinan. Pero syempre po, we need to respect the sentiments of our kababayans. Some of them binoto si Kiko Pangilinan. Pero teka, ano ba talagang nangyari? Bakit nga ba nagkainitan agad? At bakit kailangang panoorin ng kabataan at mga OFW ang labanang ito? Kabayan, let's break it down. Kamusta mga kababayan? Sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Dubai, Hong Kong, o at saan mang sulok ng mundo. Ako si #WalkWithLan at ito ang ating hard-hitting, fact-based at medyo makulit na political deep dive para sa mga kabataang Pilipino at OFWs na gustong malaman ang totoong nangyayari sa politika ng Pilipinas. Ang goal natin, 100,000 subscribers para mas marami pang makakita ng ganitong klaseng content. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share, at mag-super thanks na rin please para suportahan ang laban natin para sa katotohanan. Ngayon, pag-uusapan natin ang fireworks sa Senado. Si Senador Marcoleta, kilala sa kanyang matalas na pananalita at pagiging Duterte alay, agad-agad sumalpok kay Kiko Pangilinan, no? Ang Liberal Party poster boy sa isang talakayan, no? Diyan sa Senado kahapon. Okay, pero bakit nga ba ito mahalaga? Anong epekto nito sa mga kabataan sa Quezon City, Davao, Cebu at mga OFW natin sa Riyadh, Dubai at London? Let's unpack this with facts, humor at a bit of shade. Okay, bago tayo mag-dive no, sa main event, quick shout out sa ating mga viewers sa Toronto, Sydney, Singapore at Kuwait. Salamat sa suporta. Kung gusto nyo mag-update sa Philippine politics kahit nasa abroad, i-comment ang inyong city, Manila, Makati o Melbourne man yan. At kung kaya, mag-super thanks naman please para maipagpatuloy natin ang ganitong klaseng content. Let's get to 100,000 subscribers mga kaibigan. Sa unang araw ng sesyon, no, August 7, 2025, naglaban agad sina Marcoleta at Pangilinan. No? Ayon sa ulat, si Marcoleta ay naglunsad ng matinding argumento, no? Okay, sa kanyang talumpati, sinabi niya, hindi natin kailangan ng mga politikong puro salita. Kailangan natin ng aksyon. Ouch! Direct hit kay Kiko yan. Si Pangilinan naman, kalmado pero matigas. Sumagot na kailangan ng transparent at makatarungang proseso. Isang typical na liberal party line. Pero teka, sino ang may punto? Okay, story time tayo mga kaibigan. Isang araw sa Davao, isang OFW na si Juan, nasa Jeddah, nanonood ng live stream ng session. Napansin niya ang intensity ni Marcoleta. Parang siya yung tiyong laging may punto sa reunion. Pero si Kiko, parang siya yung profesor na laging may lecture pero hindi ka sigurado kung may sense ba. Ano ang take ni Juan? Si Marcoleta parang laging handa sa laban. Si Kiko parang laging nasa campaign mode. Totoo kaya? Let's look at the facts. Ayon sa ulat mula sa Rappler, May 13, 2025, si Marcoleta ay malakas sa Mindanao, Davao del Sur, Misamis Oriental at South Cotabato, kung saan siya nanguna sa top 6 ng maraming probinsya. Sa Cebu pang-apat siya na nagpapakita ng kanyang broad appeal. Si Kiko naman malakas sa Luzon, partikular sa Metro Manila at Calabarzon, pero mahina sa Mindanao. So bakit si Marcoleta ang mas may edge sa labanang ito? Dahil ba sa kanyang koneksyon sa masa o dahil sa kanyang no-nonsense approach? Si Rodante Marcoleta mga kaibigan, no? Kay dating congressman at ngayon senador, kilala no? Bilang Duterte alay. Pero wag muna tayo magmalaki. Suriin natin ang kanyang track record. Siyang nanguna sa mga talakayan tungkol sa mga mga iba't ibang issues, no? Okay? At ayon sa isang post sa X, August 3, 2025, siyang exterminator ng mga maling naratibo. Savage,
Pero seryoso, ang kanyang focus, no, ay nagbigay daan sa mas matinding diskusyon sa Senado. Kaya isipin mo, si Marcoleta parang yung action star sa pelikula, laging may baril ng katotohanan. Handang-handa sa laban. Sa kabilang banda, si Kiko parang yung karakter na laging may monologue bago mag-aksyon. Pero teka, hindi natin sasabihin wala siyang ginawa. Sa totoo lang, si Marcoleta ay nagdala ng mga issues na nagbibigay proteksyon sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Saludo kami dyan. Okay, ayon sa Senate record, si Marcoleta aktibo, no? Na nagdulot ng mga outcomes, no? Talagang halimbawa, ang kanyang paninindigan laban sa Pogo ay nakatulong upang maipasa ang mga maipapasa ang mga ganitong mga batas. Kaya naman sa mata ng kabataan sa Davao at mga OFW sa Dubai, si Marcoleta, mga kaibigan, ang tunay na game changer. Pero fair is fair. Suriin din natin si Kiko. Si Kiko Pangilinan na isang veterano sa politika ay kilala sa kanyang progressive na pananaw. Pero bakit parang laging kulang ang dating niya sa masa? Ayon sa Inquirer.net, si Kiko ay nagambag sa mga batas tulad ng Universal Access to Quality Tertiary Act, no? RA 10931 at sa GIPSACA Act RA 11321. Impressive, di ba? Pero sa kabila nito, bakit parang hindi siya makakonect sa kabataan at OFWs? Isipin mo ha, si Kiko parang yung tito mo na laging may magandang plano sa family reunion. Pero pagdating sa execution, biglang nawawala. Sa Senado ha, ang kanyang mga talumpani ay puno ng transparency at justice, pero minsan parang wala siyang konkretong solusyon. Halimbawa, sa issue ang sagot niya ay puro dapat magkaroon ng dialogue. Tito Kiko, action naman dyan. Kaya seryosong breakdown, no? Ayon sa Rappler, February 13, 2025, si Kiko ay malakas sa digital campaigns, no? Lalo na sa kabataan at OFWs. Pero ang kanyang Liberal Party branding ay parang baggage. Sa panahon ng Duterte administration, ang LP ay na-demonize. At kahit si Kiko ay nagsabi na gusto niyang maging independent, hindi pa rin siya makaalis sa imahe ng elitistang politiko. Ouch! Kaya naman sa labanang ito, parang si Marcoleta ang may upper hand. Okay, ngayon ha, tignan natin ang mas malaking larawan. Ang labanang Marcoleta, Pangilinan ay hindi lang tungkol sa dalawang senador. Ito ay tungkol sa dalawang pananaw sa politika. Si Marcoleta ha, na malakas sa masa at Mindanao, ay kumakatawan sa action-oriented na pamumuno. Si Kiko naman, na malakas sa Luzon at urban areas, ay tungkol sa reform-oriented na pamamahala. Pero sa panahon ngayon, alin ang mas kailangan ng Pilipinas? Sa mata ng mga OFW sa Singapore, Qatar at Canada, ang issue ng food security na sinuportahan ni Kiko ay mahalaga, pero ang seguridad laban sa pogo at korupsyon na sinuportahan ni Marcoleta ay mas tumitimo sa kanila, no? Halimbawa, ayon sa BBC, May 13, 2025, ang tagumpay ni Marcoleta sa Senado ay nagpapakita ng pagbabago sa politika mula sa Marcos Duterte dominance patungo sa mas grassroots na liderato. Isipin mo kung ikaw ay nasa Riyadh o Toronto at nanonood ka ng balita, no, tungkol sa Pilipinas, anong mas mahalaga sa iyo? Yung senador na laging may magandang plano pero mahihina sa aksyon, o yung senador na handang-handa sa laban kahit kontrobersyal? Si Marcoleta sa kanyang no-nonsense style ay parang yung kaibigan mong laging may let's get it done na attitude. Si Kiko parang yung kakaibigan mong laging may vision board pero hindi natutupad. Sino ang pipiliin mo? So anong natutunan natin ngayon Si Senador Marcoleta ay nagpakita ng tapang at katotohanan sa unang araw ng sesyon, habang si Kiko Pangilinan ay nananatiling kalmado pero parang kulang sa punch. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa dalawang tao Dalawang tao. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya't mga kababayan sa Manila, Davao, Cebu at sa mga OFW sa Dubai, London at Sydney, maging maingat sa inyong mga boto sa susunod na eleksyon sa 2028. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore at Qatar. Gusto natin ng 100,000 subscribers para mas marami pang makakita ng ganitong content. Mag-comment sa baba ano ang masasabi mo sa labanang Marcoleta versus Pangilinan. At kung kaya, mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang paggawa ng ganitong hard-hitting na videos. Shoutout po tayo sa ating mga viewers sa Quezon City, Dasmariñas, Cavite at Los Angeles. Salamat sa suporta mga kaibigan. Sa susunod na episode, tatalakayin natin
ang Sara Duterte impeachment or another political issue if you want to, no? Kaya stay tuned at huwag kalimutang mag-subscribe para sa murang pagkain, katarungan at katotohanan. Kumilos na kasama natin. Mabuhay ang Pilipinas.